Alright, magandang araw mga kababayan, at sa pagkakataong ito mga kababayan, ang pag-uusapan natin yung pagkakatalaga kay Bonoan na bilang isang state witness. Siya po ay nahaharap sa kaso ng plunder din kung di tayo nagkakamali, at siya ay nakakulong, at ngayon nga itinalaga siya, meron na doon pirmahan na siya magiging state witness. Yan ang gusto natin pag-usapan, pero bago po yan mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat sa mga nakapanood at nakapakinig ng ilang videos natin, at tayo po ay mayroon ng mga 1,100 mahigit na subscribers makalipas ang isang buwan ko pong pag-YouTube. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan. So ngayon po, alam po natin, backtrack lang po tayo ha. Alam po natin na kinasuhan sila o nakulong sila Bonoan, kasabay nila Jingo Estrada at ganun pa ilang mga tao. Sila Diskaya nakakulong na rin, yung ilan sa Bulacan Boys at kung sino-sino pa dahil sa flood control, at marami pang recommended na kasuhan na sinabi nga ng ombudsman may hinog na yung iba na may hinog na, ibig sabihin dumadaan sa proseso preliminary investigation. Ngayon, bakit po, ito ang tanong ng mga karamihan, bakit ginawang state witness si Bonoan? Di ba nung siya'y nakapwesto pa sa administrasyon, dapat siya ay maraming pananagutan. Kasi alam naman po natin, para ikaw maging state witness, dapat hindi ikaw yung most guilty ng mga kababayan. Siyempre, mga kababayan, tinignan din yung ilang mga kondisyon. Una, ngayon ata base doon sa interview na panood ko, cooperative na siya. Sasabihin na daw yung alam niya. Pangalawang, kailangan kondisyon, mga kababayan, titignan din yung edad niya, yung kalusugan niya. Hindi naman siguro siya abot ng 100 o 130 o 150 years para punuan yung magiging hatol sa kanya. Ngayon, siguro, kung ano man naging usapan nila para aminin niya yung mga dapat aminin at sabihin kung sino-sino may pananagutan, tamaan kung sino tamaan, siguro convincing ang kanyang statement at inaprubahan ang kanyang request na maging state witness. So, ngayon, ang lalabas diyan, makakalabas yan, mga kababayan, matatanggal ang kaso niya, pero ang pananagutan niya ngayon ay sa taong bayan, ang kanyang pagsasabi ng totoo. Kasi iimbestagahan ng korte, mga kababayan, yung mga ituturo niya. Iimbestigahan maigi yung mga detalyeng sasabihin niya. Anong bigat nun? At bakit mahalaga na pakinggan natin yung mga sasabihin niya upang magkaroon tayo, mga kababayan, ng tuldok kung sakasakali mang yun na ang katapusan ng korupsyon sa flood control sa lahat ng nalalaman niya. Kasi malaki ang nalalaman niya dahil napakalaking halaga dumaan sa kanya. At yung restitution, yung pagbabalik ng pera, magkano restitution kaya ang iaatang sa kanya? Siyempre dapat lahat, mga kababayan, pero magkano yung lahat? Yan yung mga bagay na dapat isaalang-alang at isipin at pag-aralang mabuti. Kasi bilang state witness, hindi naman ibig sabihin nun dahil ligtas ka na sa kulungan, hindi ka na magtatapat. Sabihin mo na lang kung ano-ano para lang hindi tamaan yung mga ayaw mong tamaan. Like I said, mga kababayan, yan po ay iimbestigahan maigi at hahatulan yan ng korte. At total, ang ating mga korte ay sapat, may dunong na mahigit, ay talagang epektibo naman. Dapat tayo mga Pilipino ay umasa at magbantay na ang ating mga korte ay gagawin ang dapat at tama. Ngayon, kung sino mga sasabihin niya, yun ang aabangan ng taong bayan, mga kababayan, Dahil hindi lang naman siya naging state witness Kaya naman pinupuna rin ng iba, bakit nagiging state witness di umano yung mga dapat big fish. Kasi alam naman natin yung sila Bernardo ata naging state witness na rin, Pero may kategory kasi, may requirements. Kung nakapasa man sila doon, posible talaga silang maging state witness kung hindi sila ang most guilty, lalo na. Lumalabas nga dyan, yung mga tinuro nila, yung iba doon hindi pa naman na nakukulong
Hanggang ngayon, nasa preliminary investigation na. Naunahan pa sila ni Marcoleta, kaya ngayon nagkakagulo dyan sa rally dahil para bang iniipit daw si Marcoleta. Pero ibang kaso po yung kay Marcoleta. Hindi po yun plunder dahil sa flood control. Plunder po yun dahil sa pagtanggap niya ng 75 million para sa kanyang kampanya bago ang campaign period. Ngayon, as sabi nila, gift yun. Kahit po gift, plunder pa rin yun dahil po siya ay public officer. Siya po ay nakaupong kongresista noon. Mga kababayan, pasok na pasok siya doon sa Republic Act 7080. Dahil yan ay galing sa kanyang bibig. Ano mga kababayan? Kaya napadali kasi may admission eh. Naunahan niya tuloy itong mga to kasi to iniimbestigang maigi. Wala mo maamin eh. Pero ay Marcoleta, ang pinagkaiba, may pag-amin. Umamin siya eh. 30 million galing kay Mike, 25 million galing sa isa, 20 million galing sa isa. Total of 75 million na hindi niya dineklara sa SALN at sa SOSE dahil anonymous daw, ayaw magpakilala. Sinabihan daw siya na gift yun at ayaw pakilala. Ayaw magpakilala wag na daw ipakilala. Kumbaga. Kaya hindi niya dineklara. May pananagutan siya doon mga kababayan. Kailangan niyang harapin yun dahil nangyari yun, ginawa niya yun at dineklara niya yun sa media nung sa kanyang interview sa isang TV station. So, dahil doon mga kababayan, nagkaroon ngayon ng mga ebidensyang mabibigat laban sa kanya. Yun po yung pinagkaiba ng plunder ni Marcoleta kumpara sa plunder na kinakarap nitong nila Jinggoy. Dahil to, hindi naman nila inaamin eh. So, dumadaan sa proseso ng pagpapatunay. Papatunayan ng both parties kung siya'y guilty o hindi. Hindi katulad kay Marcoleta, may admission eh. Kaya nga, I think madali itong kaso ni Marcoleta eh. Kaya hindi ka taka-taka na talagang naunahan niya. Mga kababayan, naunahan niya. Ngayon, nagrarally ang INC dyan na para bang ginigipit si Marcoleta. Sana, maging mahinahon at pag-aralan ng batas. Malinaw naman sa Republic Act 7080 kung ano ang plunder case. May mga elemento siya eh. Para ituring na plunder doon na siya sa korteng magpaliwanag. Ganun lang naman po yun. So ngayon, dahil state witness na si Bonoan, ano ang inaasahan natin mga kababayan? Ang inaasahan natin, mas marami pang pangalan o yung mga hindi pa nababanggit ay mabanggit at kung yung mga nabanggit na ay magkaroon ng mas mabigat at mas malaking o mas maliwanag na mga detalye kung anong partisipasyon nila, kung totoo o hindi at kung magkano mga nakuha nila sa kaban ng bayan. Yan masasagot lahat ni Bonoan dahil sa kanyang naging kapangyarihan nung siya'y nakaupo pa na siya sa administrasyon ni Marcos. At hindi lamang po yun mga kababayan, hindi lang dahil sa kanyang personal knowledge, yun ay dahil na rin sa kanyang impluwensya mga kababayan. So malalaman niya at alam ng grupo nila kung saan napupunta yung pera. So malaki ang posibilidad na marami pang pangalan na banggitin na iimbestigahan at makukulong. Isa tong big fish, kaso nga lang, naging state witness, mga kababayan. Hindi natin alam kung ano detalye noon, bakit siya ginawang state witness, pero ang alam natin, may requirements, mga kababayan, para maging isang state witness. Siguro nga, qualified siya, kaya ganun. Pero ganun pa man, dapat pa rin magbantay. Hindi tayo basta dapat mag-rally ng walang pahintulot o walang permit na nakakasagabal tayo sa daan. Yung mga estudyante hindi makapasok, yung mga naghahanap buhay hindi makapagtrabaho, walang kinikita, yung mga nasa loob ng ambulansya, naipit doon sa EDSA. Mga kababayan, dapat maging responsable tayo. Kung gusto natin na ang gobyerno at ang mga kapwa natin sumusunod sa batas, dapat sumunod din tayo sa batas. Yung pong rally na yan ay walang permit, nilalabag yung BP 880 o yung Public Assembly Act. Madali po sabihin na may karapatan tayo na mag-rally base sa ating konstitusyon, Article 3, Section 4. Pero dapat po peaceful at dapat naaayon sa batas ang ating mga galaw. Kaya pag yan ay hindi kinastigo ng gobyerno, baka gayahin yan, pamarisan yan ng ibang mga grupo. Sasakyan yan ng iba't ibang mga grupo, mga kababayan, lalo na kung magtatagal sila dyan. Kaya dapat may mapanugot din dyan. Kasi malinaw na may nilalabag ang nangyayaring rally na yan. Kasi inamin naman ng LGU ng Quezon City, wala yung coordination sa kanila eh.
Pero ganun pa man mga kababayan, marami pong salamat sa inyong oras na nilaan para makinig. Hanggang dito po muna mga kababayan at sana po ay magkausap-usap po muli tayo mga kababayan. Ha? Hanggang dito po muna. Marami po salamat.